First day namin, wala pang ilang oras, nagparamdam na kagad. Ayan na sila, nagparamdam na. Ayan. May sumabay sa akin, kasi may uwang yun may uwang yung cubicle. Pagtingin kong ganyan, may sumabay sa akin na shadow. Ako, lumabas ako to check if talaga may tao. So, 24/7 yung operations nung namin department. So, may time na may mga kailangan mag-stay doon. Just, may mga footsteps ng nung madaling araw, marinig mo din talaga na may mga yapak. In-entertain din namin yung, after kasi nung experience na yun, everyday nakikita na namin. So, nalaman na dun sa ilog na yun, may invested sa akin na kunin ako. Pero pagkapikit ko, nakita ko yung creature siya na nakaganon sa akin. Sa mga nakakasalamuhan nating tao, meron dyan na hindi totoong tao. Hindi mo sila ma-identify unless they will reveal themselves to you. Parang ganun. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hello, ako si JC Adamos. Dati akong nag-volunteer sa isang government event sa PACC. So during that day, year 2017, nung nakaranas ako ng medyo kababalaghan na kwento o kababalaghan na experience sa loob ng PACC. During that time, dalawa kaming volunteer na kailangan i-orient ng pagpapasokan namin na department. So that day, first day namin, pumunta kaagad kami sa office at hinintay yung mag-orient sa amin. And then, nung dumating na siya, ayun, biglang wala pa parang wala pang ilang oras, nagparamdam na kaagad. Kasi yung printer ay nag-print mag-isa na knowing na hindi siya nakasaksak. So sabi nung nag-orient sa amin na, ayan na sila, nagparamdam na. Ayan. Tapos tumawa siya. So, ayun. So, kami dalawa nung kasama ko, napatingin lang at chinek kung ano ba yung nangyari sa printer, ganyan, kung talagang hindi nakasaksak. Then, we verify na hindi talaga siya nakasaksak at bigla lang nag-print tapos lumabas yung blankong papel. So, ayun. Dahil yun nga, medyo into horror field or paranormal experience. So, nag-invest din kami parang to know kung ano yung background nung story na yun. So, ayun. Sir, tanong ko lang po, ano pong naramdaman nyo na nung first day nyo palang orientation tapos gano'n agad yung sinabi nung nag-orient na, ayan na sila, gano'n po. Ano pong naramdaman nyo? Yun. Actually, mixed emotion. Kasi una, syempre, matatakot ka kasi hindi mo naman talaga alam kung ano yung nandun, kung ano yung background nung place na yon. Parang una natakot din, syempre, kasi hindi ko alam kung nagtitrip ba yung mag-orient sa amin or parang nagbibiro lang, ganyan. Pero, yun nga, dahil medyo medyo may excited na part din kasi talagang parang invested din sa mga paranormal activities. Yun. Going back dun sa story, after naman nun, nag-orient lang, tuloy-tuloy lang orientation, ganyan, tinur kami sa office, ganito yung nangyayari, daily na ginagawa nila. And then, dumating yung time na, siguro I think, 2 or 3 p.m. after namin kumain, yun. Siyempre, medyo sumakit tayo, tinawag tayo ng kalikasan. Yun, nag-CR ako doon sa pinakamalapit na CR sa office namin, which is parang paglabas mo lang ng pinto, yun na kagad. So, just to describe lang yung CR, bago ka makapasok doon sa CR, may short hallway bago ka makapunta doon sa women's and men's CR. So, lakad ako, ganyan, knowing na medyo masakit na yung tiyan ko. So, diretso ako. So, pagpasok ko, I think 5 cubicles siya. Nakita ko talaga na malinis, as in parang bagong linis. Tapos yung cubicle, yung CR, yung pintuan, talagang, alam mo yun, yung nakaganito siya. Makikita mo yung bowl.
sa pagpasok mo. So ako, bilang nahiya din kasi ako, syempre, may makasabay na mag-CR, ganyan, that time. So doon ako sa pinakadulong cubicle. So madadaanan ko lahat yung cubicle bago ako makapunta doon sa pinag-CRan ko. So sa last cubicle, ayun, dali-dali ako, ganyan, chinek ko kung okay ba yung CR, diretso ako. Pero that time, siguro mga split seconds, 5 seconds lang, may sumabay sa akin, kasi may uwang yun may uwang yung cubicle. So ganito yung posture ko, upo ako ganyan. Pagtingin ko ganyan, may sumabay sa akin na shadow na parang lalaki din, yung shadow niya matangkad din Pero hindi ko masabi, hindi ko din siya, of course, ma-identify nung una, baka kung ako ba yun or siya. Pero given the time difference kasi, nakaupo na ako saka siya umupo. So ako, magtaka ako. So parang sa isip ko, mas nauna yung isip ko na paranormal to kaysa dun sa sakit ng tiyan ko. So ako, lumabas ako to check if talaga may tao. So labas ako, pagtingin ko, sarado yung CR. Ay, sarado yung cubicle. So confirm na may tao. So Sir, sorry po pero wala po kayo narinig na nagsara o kaya naglakad sa loob ng CR tapos naglock ng pinto ng katabing cubicle niyo? Wala akong narinig or wala akong alam mo yun, kasi may pagdaan mo ng hallway, malalaman mo naman kung may kasama ka sa likod. Wala. As in wala. So ako, pag yun lumabas ako ng cubicle ko, punta ako dun sa hallway to check kung lalabas na ba siya or kung umihilang ba o sumakad din yung tiyan. So, lumipas na mga around 5 minutes, walang lumalabas. So, ako, hindi ko na mapigilan yung tawag ng kalikasan. Talagang, wala, sabi ko, bahala na kung nandyan siya o kung meron man talagang paranormal. Wala na. Ko na to? I-release ko na to. Ganyan. So, pagpasok ko, that's the creepy part siguro that time. Kasi, pagpasok ko, kung paano ako pumasok nung unang-unang beses, ganun yung cubicle, ganun kalinis, ganun din yung pintuan, naka-open siya. So ako, nagtaka ako na, saan siya lalabas? Saan siya pumasok o siya lalabas? Kasi, yung pasukan at labasan nung papunta dun sa CR, isa lang. At ako, na nasa labas that time, makikita ko siya kung lumabas siya that time. So, wala. So, ako, pinaliban ko muna kasi alam ko na may something. So, after ko nun, na-release ko na din yung, sama ng tiyan ko. So, labas ako. So, paglabas ko, yun na, medyo nagtuloy-tuloy na yung pagpaparamdam. Kasi nung pumunta ako dun sa table namin, kasama nung isang ka-volunteer ko, kinuwento ko yung experience ko na, ayun, parang, yun na siguro yung sinasabi nila na nandiyan na sila, nagparamdam, ganyan. Ano po kaya? Di po kaya parang pagod lang kayo, gano'n? Di nyo po ba naisip na baka mamaya pagod lang ako, kaya namalikmata, gano'n po, inaantok, tapos parang naano lang? Actually, hindi Kasi, bago ako mararamdaman yun, marami kaming ginagawa. Like papers, ganyan, orient. Hindi ko masabi na pagod. Hindi ko din masabi na parang yung term, parang lutang, gano'n. Kasi, parang yung normal naman ako that time. It's just that, syempre, pag tawag ng kalikasan, syempre, parang balisa, ganyan. Pero, that time kasi talagang, hindi mo din maalis. For me, hindi ko din maalis yung possibility or yung dahil ngayon sa kwento nung nung kanina, nung early morning na nag-orient, gano'n. May po ba, bago po ba mangyari lahat po to, may kwento-kwento na po ba dun sa loob ng PICC na may ganito ganyan, may mga naririnig or kaya nakikita silang gano'n? Yes, meron. Pero hindi nila kagad naman nasabi sa amin kasi, of course, parang ang weird lang naman na sabihin kagad nila yun na parang first day namin. Nalaman lang namin yun nung kwento namin yung na-experience namin. So, yun. Doon lang namin nalaman na merong may time pala na kasi 24/7 yung operations nung namin department. So may time na may mga kailangan mag-stay doon just to monitor kung yung radios ganyan.
may time na doon sila natulog and yun, nakwento nila na may time na naglagay sila ng paper just to parang verify or something na kung meron man talaga. Then, eventually, may mga footsteps ng bata na naglakad doon. Which is, wala naman bata that time and wala naman kasabay na event that time. Yun. Po sir, sorry po. Balik po tayo dun sa nakwento nyo na bumalik na po kayo dun sa table pagkatas po nung cubicle event po. Ayun, so bumalik na ako dun sa table. So kwento ko nung experience ko sa cubicle dun sa kasama ko. And then, habang nagkukwento kami, ayun, medyo nag-level up yung magpaparamdam nila dahil ako, na-sight ko talaga as in yung batang babae. Hindi ko siya na-sight na buong buo kasi sabi nila, may mga nasasabi na kapag nakita mo daw or pag nakita mo yung multo or entity na whole or may kasamang face is may tendency na ikaw yung mamamatay or something. Yun, ganun. So, ang nakita ko is half body. Ang suot niya is yung pang flower girl na, typical na pang flower girl na mga bata, ganyan. So, ako, napaisip ako kung sino siya, ganyan. Pero ako, ano na yun medyo kumakabog-kabog na yung dibdib ko nun kasi after na experience sa cubicle, then ito naman. So, nakita ko talaga na nagtumatakbo-takbo, then lumalapit dun sa table namin, ganyan. Then, isa pa talaga nagpa-creepy part is sabi nung ka-volunteer ko na medyo, napansin niya kasi na parang, parang, alam mo yun, parang, wala na sa normal na parang, marami nang naiisip on top dun sa mga ginagawa namin. Tapos sabi niya na, bakit ka ganyan? Sabi ko, kasi, may nakita ako na flower girl, sabi niya. Sabi niya, yun pala, nakita niya din, which is, dun ko lang nalaman, na nakakita din siya, kasi kinonfirm niya sa akin, ano yung nakita mo? Yung, yung batang babae na flower girl, ganyan. Tapos ako, parang na-shock ako, parang napapause ako, split seconds, kasi, siya din na nakita niya din pala. So, nakakita din siya. So, ayun, dahil invested din naman talaga kami sa mga paranormal stuff. Talagang, in-entertain din namin yung nakita namin na batang babae. Kasi, during that year, may palabas sa ABS-CBN na ganun yung style na multong babae, tapos pangalan niya Heart. So kami, dahil parang after kasi nung experience na yun, everyday nakikita na namin. So pinangalanan na namin siyang Heart. And then binigyan namin siya ng parang play area niya, ganyan, ng upuan, ganyan, na doon na lang siya para hindi lang siya masyadong maggulo, ganyan. And then, yun, just to share na din, tiniray namin kaming dalawa nung ka-volunteer ko, tinry namin makipag-communicate sa kanya. Like, pumunta kami dun sa area niya, dun sa binigyan namin siya ng upuan. Tinry namin na mag-communicate if magpaparamdam ba siya or may, alam mo yun, may tawag sila na poltergeist yata. Yun yung nakapagpalagalaw ng gamit yun. And for us, or for me din, talagang parang na-confirm din namin na may entity. Kasi during that time, yung upuan, hindi ganun yung orientation nung nilagay namin doon. So, eto lang siya, dito yung table namin, siguro mga 15 steps away, andun namin nilagay yung upuan. Then, check namin kung ganyan. So, medyo nagbago lang yung orientation, knowing na wala naman other tao doon. So knowing na nandyan siya, present siya, and time by time, nagpapakita din talaga siya sa amin na, kasi for us, parang it's the way yung gift, hindi ko alam kung, some people siguro gift yun na makita sila. And yung way namin na parang tulungan na din is to communicate kung ano ba yung need help nila, ganon. So, yung communication lang na nabigay niya that time is yung nabago niya lang yung orientation nung upuan. So, I think para sa amin, that's the way na nag-communicate siya sa amin. Yun.
Ilan lang po ba kayo usually dun sa part ng office po na yun? Yeah. PIC? During normal days kasi may AM and parang night shift kasi. So sa AM, around ano lang kami, mga 5 or 6. Depende na din kasi minsan hindi din naman pumapasok yung iba. So kami as volunteer, syempre, ano kami dun parang regular yung time namin na nandun. Yun. Just to, ano na din, kasi dahil nakapanatag na loob na namin yung mga officer na kasama namin, may time din na doon din kami natulog nung dalawang, ano namin. Nag-try kami na matulog doon. So, ayun. Talagang maririnig mo din na may mga, nung madaling araw, maririnig mo din talaga na may mga yapak. Kasi, malaki siya malaking area yon. And yung area na sinasabi ko na nilagay namin ng upuan, ganyan. So, patay yung ilaw nun. Doon, a dim light lang dun sa area na kung saan kami natulog. Yun, so kami, ano lang talaga, aware naman na kami na meron talaga entity. So, pinabayaan na lang namin na yun. Kasi hindi naman din sila na, kumbaga, nanggagambala, ganyan. Yun. Nung mga na-experience nyo na po yung mga paranormal po na yun, hindi nyo po ba naisip na parang ayaw nyo na po mag-volunteer doon or... Hindi kasi yun nga, as I've said earlier na talagang invested din talaga ako sa mga paranormal activities kasi siguro na kuha ko yung gift na, hindi ko alam kung gift or parang itong kakaya na to. Kasi nung bata ako, lapitin ako ng mga bati, lapitin ako ng mga, anong tawag ba dun? Yun nga, bati. Yung parang nababati ka ng mga, diwata, mga duwende, yun. Just to share na din, kasi nung bata ako, yun nga, lapitin ako. Siguro, madaming beses din Alam mo yung tawas? Yun, nagpapatawas din yung mami ko sa akin dati. Kasi nung pumunta ako dun sa province nung dad ko, which is yung sa Bicol, naligo kami dun sa isang ilog. And then, yun, pagbalik namin sa Manila, grabe, sobrang pantal ko. Hindi ganito yung itsura ko. Sobrang pantal, nag-iba talaga yung itsura ko. Then, sabi nung mami ko, dahil yun nga, medyo naniwala din siya sa ganun, magpatawas daw, ganyan. And then, ayun, nalaman na dun sa ilog na yun, may, sabi niya, diwata na parang invested sa akin na kunin ako, ganun. Or invested dun sa favorite ko that time, which is yung energy drink. May energy drink ako favorite that time na yun yung iniinom ko talaga. Tapos parang yun yung naging link namin. Kaya siya parang na-attach sa akin. So ang ginawa, parang, ayun, nag-alay ng bigas. May pinagawa na inalay yung energy drink. 6 p.m. Tapos pinakat yung hair ng mom ko. Tapos nilagay, kasama nung tawas, sa plate kasi nilagay yung tawas. Kasama yung hair ng mom ko, nilagay dun sa ilalim na, basta sa ilalim na hindi masisinagan ng araw. So, ayun. Then, eventually naman, siguro 2 days after, medyo nakumupa naman yung pagpantal ko. Knowing na wala din naman akong kinain, wala din naman akong ininom na gamot, or wala akong any allergies that time. So, ayun. Then, siguro dun ko na-develop talaga yung ganong experience. Bukod po dun sa ganyan po yung mga diwata po. Dati pa po nakakakita na po talaga kayo ng iba't ibang mga... entity. Opo. Siguro yung pinaka masasabi kong peak nung paranormal na nangyayari sa akin is yung sa PICC. Pero nung bata kasi ako, around grade 5 or grade 6 ako, alam mo yun, curious kami mga bata Naglaro kami ng Spirit of the Coin, Spirit of the Glass. Grade 5 ako nun, or grade 6. So naglaro kami out of curiosity. So patay namin yung ilaw, ganyan. Gumawa kami ng sariling board, ganyan. I think coin yung first namin, then sumunod namin is yung glass. Doon sa glass, medyo nag-creep out kasi
yung room namin, ang katabi nun is, yun, hindi ako nilalubayan ng CR. CR din. So, exam day namin, siguro mga 2 weeks after kami naglaro, exam week namin. So, syempre, exam, tahimik, ganyan. May naghahaming, yung, alam mo yun, yung kumakanta ng, ganyan. So kami, nung bata kami, syempre, uy, baka yan yung ano, nang natawag natin, mga ganyan-ganyan. Yung teacher namin, ano na din, medyo naiinis na din kasi exam nga, baka parang distraction lang namin para makapagkopyahan. Pero hindi eh. Tuloy-tuloy eh. May time din talaga na pumunta kami sa CR just to check kung meron tao doon. Tapos, check din namin kung that time na nandun kami, may naririnig sila, meron daw. So which is kami, na nandun kami, hindi naman namin, wala kaming voice or something. Yun yung pinaka, since bata ako, yun yung siguro pinaka-consider ko na parang pinaka-first paranormal. Kasi hindi talaga siya normal eh. Nag-exam kami. May time na tumigil kami, pinatigil yung exam. Kasi hindi na siya talaga normal yung humming. So, tumawag yung sa admin, ganyan. So, nasuspend at least yung exam lang namin that time. Just to check kung ano ba nangyayari, ba't may humming, ganun. So, kami, syempre, creep out din kami kasi yun nga. Siguro, dulot din ng yung laro namin na Spirit of Fulgas or nung coin that time. May mga entity din siguro. Kasi yung school namin before, bago siya natayo, ano siya, open field. Alam mo yung parang, di naman talihaban, pero matataas yung grass niya. So bago siya tinayuan ng school doon, ganun yung landscape niya. So, I don't think lang siguro, ano kasi yun eh, just to share na din, sa loob ng base, sa Subic. So, you know naman na yung Subic before is naging, ano din siya, naging I don't think of naging war zone din, pero may mga barracks din doon before ng mga American. So, siguro doon, yun din yung isang, masasabi na angle na pwedeng mapaggalingan nung paranormal. Ayun po, no? Balik po tayo dun sa PICC. Yung iba niyo po bang katrabaho dun is nararamdaman nila or nakikita bukod po dun sa isa na nakakita po talaga? Meron po bang iba na parang nararamdaman or hindi po sila naniniwala? Ganun? Actually, mix eh. Pero most of us talagang naniniwala kasi lalo na yung mga kasi naging naging friends na din namin yung mga ibang officer doon. Lalo na yung mga lalaki kasi doon kasi sila talaga natutulog kapag gabi. And doon kwento namin yung experience namin yun. Di naman din sila natakot, di din sila nagtaka kasi may prior experience pala sila that time. Which is yun nga, nagpaparamdam, naririnig, pero hinahayaan na lang nila kasi syempre, work is work. So, ayun. Gaano din po kayo katagal nagpo-volunteer po ito? Matagal kami nag-volunteer that time. Pero ang sa PICC, I think siguro 2 weeks, 3 weeks, almost 2 weeks and 3 weeks yung stay namin sa PICC. Pagka na-experience niyo po ayun po yung bata, sabihin po natin yung bata, o kaya natutulog po kayo, meron po ba kayong nararamdaman na changes sa environment niyo po? Like sabihin natin yung temperature, uminit ba, lumamig, ganun po, may mga ganun po ba? Yung experience namin, iba din. May mga sense din kasi iba-iba din sila ng way na pag-communicate or magpakita. Yung iba, nagpapakita talaga. Yung iba, through sa amoy. Yun, may naamoy din kami minsan sampagita, ganyan. Which is wala naman din parang event that time. And then, may mga time na medyo malamig, medyo, alam mo yun, eerie yung feeling. Alam mo, ano naman jolly naman din, di ba? Jolly yung mga office mate, yung sa office. Pero may mga part na magiging eerie ka, yung parang mapapatingin ka sa side na parang may kakaiba sa area na yun, mga ganun. Nung umalis po kayo doon,
Ano pong nangyari doon sa ano, meron po ba kayong ginawa para doon sa bata, gano'n, or iniwan niyo na lang na gano'n na lang siya? Ayun. Ganda nung tanong. Pero, yun. Bago kami umalis doon, kasi kami, volunteers, may certain time lang kami na mag-volunteer. Kasi, tapos yung iba, talaga nag-stay din doon, yung mga talagang working officers nila. Nagginawa namin yung nagpaalam kami. Parang kinausap namin, Heart, ganyan, alis na kami. Sana mag-stay ka na lang, huwag ka na lang susunod sa amin, ganyan. Ayan, iniwan namin yung area mo dyan, yung, which is yung chair na nilagay namin. Dyan ka na lang, ganyan, huwag ka na lang sasama sa amin. Then if bago, yung pinaka last day namin, nagsabi na din kami na parang, last day na namin, if ever na gusto mo kaming communicate, ganyan, magpakita ka ulit or magparamdam ka, ganyan. And eventually naman, hindi na siya nagparamdam. And I think talagang, doon lang siya, playful lang. Yun yung ano. After niya po umalis doon, may mga na-experience po ba kayong iba pang paranormal or anything? Yun nga, sabi ko nga na parang yun yung pinaka-peak eh. Kasi that's the time na parang first time ako makakita. Aside dun sa nung bata ako na nakaranasan ng paranormal. After that, 2017 din yun. Sleep paralysis naman yung nangyari sa akin. During that time kasi, meron akong close friend, which is kaklase ko nung 4th year high school ako. Namatay siya. And, ang tawag dito, bumisita ako sa wake niya. So, coming from Manila, umuwi ako sa amin, sa Olongapo. Punta ako sa wake niya, kasama yung friend ko. And, ayun, okay naman, seems normal. And then, yun, that time, nung nag-sleep na ako, natulog na ako sa kwarto ko, that's the first time na naranasan ko yung sleep paralysis. Though may idea na ako sa sleep paralysis kasi nga, invested ako sa mga paranormal. Nung time na na-experience ko yun, sobrang aware ko sa time eh. At least, magti-3 siya, 3 a.m. So, I was lying, ganyan. And sobrang alam ko na paranormal, sleep paralysis. Kasi, alam mo yun, gising yung diwa mo, hindi mo magalaw yung katawan mo. And then, ang pinaka na ginawa ko that time, sabi ko, sa isip ko kasi sa isip ko lang yung gising, pero yung katawan ko tulog. Sabi ko, shit, sleep paralysis to, ganyan. Kalmado lang ako, ganyan. Nagdasal ako. And then, tinatry ko sa isip ko na gumalaw kasi, chinecheck ko talaga kung, ba to, sleep paralysis or ganyan. So, tinatry kong bumangon sa sarili ko. Kaso, hindi kaya. So, nagdasal ako, and yung diwa ko, pumikit na lang din ako. Pero pagkapikit ko, that's the time na nakita ko yung creature siya na nakaganon sa akin. Diba nakatihaya ako? So nakadagan siya sa akin na may hawak siyang parang baby na parang di ko alam kung tiyanak ba yun o something. Ganon yung itsura niya. As in black siya. Alam kong babae, may hawak siyang bata. Tapos nakaganon siya sa akin. So that time, wala, nakapikit ako. Nung pagkapikit ko, doon ko nakita. Then, nagdasal ulit ako. Then, hindi ko na din alam, after ko magdasal, after ko magdasal, nagra-run pa rin buhay pa rin yung diwa ko, pero sleep ako. Buhay pa rin yung diwa ko. Kasi malapit lang yung room ng mom ko So, parang, yung diwa ko parang, tumatawag ako ng tulong. Parang, pa-check nga kung ganyan, ganon. Pero, kita ko din yung sarili ko na wala, ganon. Kita ko pa rin ng nakahiga, nakaganyan. Then, yun, nag-continuous, prayer. And then, yun, hindi ko na din mamalayan. Pagdilat ng mata ko, 6:00 na. And, hindi ko siya kwento sa mom ko or kahit sino. Nakwento ko lang siya after 2 years siguro. Pero after ko ma-experience yun,
tuloy-tuloy na din yung ganun ko. Nakakita na din ako, nakaka-experience na din ako kung during that time kasi sa Kristan din ako eh. So, nasa church ako. So, ayun. Nakakita din ako sa church, which is dun sa college, university ko. Nakita na din ako ng pare na pugod yung ulo, faceless na babae. Kasi yung college, university ko, ginawa siyang Japanese garrison before. So, then, dun sa chapel namin, yun yung isang area kung saan nandun yung mga garrison nung Japanese before. So, ayun. Doon na din talagang tuloy-tuloy na din eh. Hindi ko na din parang a month lang yung mga pagitan ng mga experience ko. Then, lalong mas naging invested ako sa paranormal kasi mas na-experience ko kasi kaya mas naging invested ako. May mga time din na parang, alam mo yun, china-challenge ko din yung, kunyari may na-experience ako in some places, in some lugar na nakakita ko, china-challenge ko din yung sarili ko na magpapakita ba to or makikipag-communicate ba sa akin? Parang ganun. Ano pong mensahe niyo sa mga believers tsaka sa mga skeptics po tungkol sa mga ganyan pong klaseng bagay? Dumaan ako dyan sa both sides na yan. Una, skeptic ako. Then pangalawa, naging believer ako kasi I myself, na-experience ko. Siguro sa mga skeptic, it's just that, siguro, ano yun nyo lang, know your background, kung saan nung bata kayo, baka may mga times na hindi nyo na din naaalala, na may mga experience din kayo o magpakwento kayo sa mga magulang nyo, na baka mamaya, katulad ko, na nung bata ako, nababati ako, kaya siguro yun yung naging open door para sa ganitong paranormal. Or kung kayo baka may nasa, anong tawag doon? Parang nasa family nyo na din about sa mga ganon. And doon sa mga naniniwala naman, I think valid naman yan dahil talagang they exist. Hindi lang tayo yung nandito. Actually, may nasabi din sa akin before na sa mga nakakasalamuhan nating tao, meron dyan na hindi totoong tao. Hindi mo sila ma-identify unless they will reveal themselves to you. Parang ganun. Yun. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!